Sa naunang mga salin namin, ay dito'y pinaalam sa balat ng mga tao. Nagaya ngayon ay pinahayag nasa kanya mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu kanya. So, doon sigurado po tayo, bawat titik na nakasunod sa Biblia galing sa Diyos. Yun makikita natin. So, ito po, pansinin natin, para sunod ng tao ang Biblia. Ano ba aklat na sunod ng tao, may mali. Marami aklat na binabasa, ginawa naman kapatid. Isa may mali. May spirit na mali. May talatang mali. Nagtaka na publish yun, pero mali talata. Dahil anong gawin ko, sinasabi na, ang talatang binibigay, hindi niya magkagulan. So, nagkakamali tao. So, paano fighting na isulat ng tao? Pansinin nyo, 40 tao sa bulan sa Biblia. Gano'ng mahaba yung panahon na yun. Iba't ibang mga tao na nakuha sa loob ng 1,000 at 6 taon. Ano sila nag-usapan? Pero meron siya pagkakaisa. Yan ang makikita natin dahilan bakit ang ito'y sulat ng Diyos. Hindi natin pwedeng gawin bilang tao. Una-una, para kumukuha siya sa limuwa at 6 taon. So, 40 years. Ang mga tao, 40 men. Ang mga tao ito, iba-iba pinagalingan. Sa mga nagsulat sa Bagong Tipan, si Pedro ay mangisda. Si Pablo ay isang pariseo. So, sa ating equivalent, sa isang abogado. So, iba-ibang background, iba-ibang pinagalingan. So, kung hindi nagkakaisa at nagkakaisa, in other words, meron kaisipan sa likod ng dito. Kung ating titignan, sabi nila, meron daw ang pagkakamali ng Biblia. Actually, wala. Meron pag-aaral na pwedeng gawin, na tignan natin yung mga sinasabing contradiction na nasa Biblia. Wala. Kung ating unawa sa tamang paraan, walang contradiction. Wala may context na wala ng salita. So, parang orkestra mga kapatid. Ang mga orkestra, binubuo ng iba't ibang instrumento yan. Hindi naman sila natitinginan. Nanood na ba kayo ng isang symphony orchestra? Hindi sila natitinginan. Hindi sila humingi ng cue. O, una na ako, ikaw susunod yan. Nakatingin lang sila doon sa kondato. Hindi ka nila yung kondato, pati yung officer nila. Hindi sila nagkakalaman. Iba-iba kayo na ginagawa, ang produkto sa magandang musika, ganun lang din yan. So, iba-iba yung pagsulat, hindi naman sila nagtitinginan, o nag-check ano masulot, o ano sila ginagawa gano'n. Si Moises, hindi niya kilala si Pablo. Eh, imposible yun. Yung mga propeta, later on, hindi rin nakilala si Moises. Pero sunod si Moises, nalabang, kasunod ng ibang mga propeta. So, dito yung nagpapakita, meron kaisipan sa likod ng Biblia ng Diyos. Kaya wala tayong makikita pagkakamali, ang makikita natin yung pagkakaisa. Sa ating pag-aaral, makikita natin bakit meron Old Testament at bakit meron New Testament. At meron mga period ng iba't ibang panahon sa banal ng sulatan. Ilan ibang pagkakahati ng Biblia? Pili natin sa atihan sa pamagitan ng maglat. Iba-iba naman siya. O kaya, sa pamagitan ng iba't ibang panahon na nakapalaro sa Biblia. Tinatawag natin dispensation o iba-ibang kapanahunan sa Biblia. So, pwede mo natin sa aklat. Simula sa Genesis, Apocalypse. At o kaya sa mga panahon, may panahon ng mga magulang, o yung tinatawag ng patriarch, dahil sa ito patriarch, yung isa yung magulang, meron panahon ng kausap ni Moises, at meron panahon ng mga Christian, yung panahon natin ngayon. So, may panahon na sa banal na sulatan, kaya kailangan natin i-recognize yung panahon na yan. Doon po sa lumang King James, ano po? So, kaya pamilya ko yan, yung King James. Dito sa King James, sa 2 Timothy, chapter 2, verse 15, ano po? Hindi ko lang kung ganito pa rin ang sa King James. Pero sa King James,
Ang sabi niya, rightly dividing the word of truth. Ang ibig sabihin na nagsalin sa King James, kinakailangan na tayo makita yung pagkahati-hati ng Biblia niya. Kung paunawain sa ganong paraan. Ibig sabihin, hindi pwedeng pagkalo-alohin ng mga iba-ibang panahon. Magkapaninito ka, kailangan magawain mo yung aklat. Kung kailan ito naisulat. Naisulat pa sa Old Testament. So kailangan natin magawain. Ayon sa context ng Old Testament. O di na yung tama ko. Yan yung King James. Pero po kasi dalawang kaisipan na pagsasalin dito eh. Yung King James, at saka yung American Standard Version, tapos maliwanag yun. Pero sabi rito, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung minsan, ano yun? Meron ba division ng Biblia? Okay, Old Testament, New Testament. So lahat ng nagsulat sa Old Testament, kailangan mo manawain sa context ng Old Testament. Dahil hindi na isulat sa Israel, hindi na isulat sa atin. Yung mga na isulat sa New Testament, kailangan natin manawain sa context ng New Testament. Hindi na isulat sa mga Kristiyan. At may kaugnayan yung dalawang panahon. Sabihin, hindi sila meron siyang relationship sa isa't isa na makikita natin later on. Tingnan nyo, kung mayroon tayong library ng Biblia, ganito ang Biblia. Meron ang aklat sa Old Testament, meron ang aklat ng kasaysayan. Magsisimula po yan sa Genesis hanggang sa dito. Hanggang dito kay Esther. History yun. Simula ng lahat ng mga bagay, simula ng sa Israel, hanggang dito sa Esther, kasaysayan niya. Meron tinatawag ang wisdom literature ng Tainara, si Job, yung Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, at saka Song of Solomon. Hindi yung kasaysayan. Napapanood ko ng iba-ibang karunungan na gusto ipabatid sa atin ng Diyos. At meron din mga propesiya o prophecies. Dito po, itong apat na ito, bakit siya natin? Tatlong ito, bakit nakiwalay? Ito yung tinatawag ng major prophets. Major sa kahulugan na mahaba sila. Hindi sa mas mahalaga silang propeta kaysa ito sa iba. Yung sa minor prophets, kaya sinabing minor, hindi sila kasi nalaga ng mga major prophets, hindi yun. Doon lang sa haba na kailang sinula. Dahil yung tatlong ito, mahaba. Si Isaiah, 66 chapters yun. Haba lang, di ba? Gawin din mo 60 year, mahaba din yan. Si Jeremiah. Si Daniel, kay Malachi, at kumisa, kalabit na lang, kamananda lang sila. So, mas maikli na, kaya tinalo na minor prophets. Pag pinagkalanan mo natin yan, halimbawa si Micah, at saka si Isaiah, at saka si Micah, at saka si Amos, nabuhay sila sa parehong panahon. Kaya pag tinignan mo sinulat nila, malas pareho sinulat nila. Magkaiba lang ang sinulatan nila. So, dito po sa New Testament, mayroong biography. Ito yung sabihin nyo. Ito yung kasaysayan ng bahagi ng buhay ng ating Panginoon. At yung mas tinuro niya, mas silang kukuhan. Mayroong kasaysayan ito sa Old Testament, aklat na magawa. Aklat na magawa, itong kasaysayan na pagsisimula ng Ebanghelyo hanggang sa makulong si Pablo sa Rome, yun ang Acts. Actually, Acts of the Apostles, pero bakit sa Surin, dalawang panguna nila, Apostol yan, si Pedro, at saka si Pablo. Pero Acts of the Apostles, pinabayaan na yung pangalan na yun. At pero nakasulat ni Pablo. Napakarami yan. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30. Kung naniniwala ka sa impression ni Pablo, 40. Pero ito definition ni Pablo yan. At ito mga sulat na ito. Lahat ng mga ito na isulat sa mga Kristiyano. Ito yung mga sulat ng pagpapatibay na mga pananampalataya ng mga Kristiyano. Ang ibuapag na yun. Pero kung hindi ipagkarating, sulat sa Hebreo,
Hindi natin alam kung sino ang sumula dahil wala nakalagay. Hindi man tayo na yung makukula. Pero kung personal na opinion na nagtatanungin sa akin, ito yung sulat ni Pablo. Si James, na hindi alam kung sino James. Pero sabi nila, ito yung James na kapatid ng Panginoon kaya siya naman. Tapos, 1st, 2nd Peter, ito si Apostle Peter. 1st John, 2nd John, 3rd John, ito po ay si Apostle John, si Jude. Hindi po ito si Judas Cariote. Ito ay Jude, na kapatid ng Panginoon. Ayaw po sa nagsasabi sa mga dalubasa. Matakalat ng Apocalypse. Ito yung prophecy. Ito yung hindi nyo nakasulat sa literal na paraan, kundi sa matalinhaga paraan, katulad ng mga propeta. Pero mas mahirap itong akalat ng Apocalypse. So, ito ang Biblia. So, kung pag-iwalay natin ang Biblia, ang gawin natin library, hindi na makikita natin. So, meron pa siyang division ng aklat. Pero, so, kailangan mo manuwain na aklat, bawat aklat, sa kanilang layunin, at sa kanilang context. Hindi mo sila pwede pag-ano-ano. Halimbawa, kung nagkahanap tayo ng panahon, gusto natin malaman kung paano magsama ng mga Kristiyano, hindi ka pupunta sa Genesis Exodus. Kung wala mga Kristiyano, hindi rin natin pwedeng gawin ang ipinag-utos dito sa aklat ng Salimoy. Dahil hindi natin kautusan yun. Hindi kautusan ng mga numbers sa Israel. Although kaya nagkahalagaan na sinabi ni Pablo na hindi naging halimbawa para sa akin. Pero hindi para sa atin natin yung ipinag-utos. Kaya may division, di ba? Kailangan natin kilalanin yung division na yun. So, yun ang ibig sabihin ng pagkasali ng King James at ng New King James. Doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pero dito po sa Tagalog, tingnan na yung mensahe niya. Mas maliwanag po ngayon sa Tagalog. Sinunod po nila yung sali ng American Standard Version. Sabi po natin. Verse 15. Pagsikapan mo, walang kasabog sa Diyos. Magagawa walang kalamang dapat ikahiya. Natin ikahiya na tayo siya. Na gumagamit ng wasto, na gumagamit ng wasto sa salita ng totohanan. Tapos paliwanag niya. Kailangan natin gamitin at gawain ng Biblia sa wasto paraan. So yun ang division ng Biblia ayon sa mga iba-ibang aklat na nakapaloob sa Biblia. Pero may ibang paraan pa ng makikita natin tungkol po sa panansalita. Meron silang Old Testament at New Testament. Sa Old Testament, ito'y naisulat po sa Wikang Hebreo. Bilang halimbawa, sa Hebreo, yung pinili, among dalawa, ay Messiah. Sa New Testament, Kristo. Parehong salita, pero parehong kahulugan, pero ibang salita. Dahil ang Old Testament ay naisulat sa Hebreo, at ibang bahagi ay sa Aramaic. Yung po Aramaic, ito po ay ginamit later on ng mga Hudyo nung sila ay nalipid sa Babylon. Ang ngayon pa ko na yung salita ay Hebreo. Later on, ginamit nila yung parang dialect at tinatawag na Aramaic. Ang ating Panginoon, yun ang ginamit niya. Parang itong ginagamit na ordinaryong tao sa Israel. Ito po yung isinulat ng 40 taon mula sa taong 1,500 BC o 1,500 taon bago yung pinanganak si Kristo ay hindi sabihin hanggang sa 400 taon bago yung pinanganak si Kristo. Yun ang span ng Old Testament. So, 400 BC hanggang sa kapanganakan ng Panginoon, wala nang isinulat ang Diyos. Sa pagkita ng Matay at ng Mateo, 300 years, approximately 300 years, wala nang sinabi ang Diyos sa bansang Israel. Yun ang tinatawag ng silent years. Pero natin sa silent, dahil yun ang sa binigay. Ibig siya, wala nang karagdagan ang ibibigay ng Diyos sa bansang Israel. Ito po yung mahalaga. Ito yung tinatawag ng foundational, sabihin. Kung baga nag-aaral tayo sa eskwelahan, ito yung mga bagay na kailangan malaman. Bakit? Sa Old Testament, sinasabi sa atin
ang pinanggalingan ng tao. Ang pinanggalingan ng lahat ng mga bagay. At ang unang pakikipagkatipan, di ba, unang mga tipan na ginawa ng Diyos sa tao. Yun ang Old Testament. Sa New Testament naman, ito yung naisulat sa Koine Greek. Napakamigat na salita Koine. Ang ibig na sabihin, common. Para sa expression na maintindihan natin. Kung dito, wala si Sister Malay na po. Si Sister Malay, meron siyang graduate school, tuturo sa graduate school. Yung ginagamit ng lingwahe noon, hindi pang karamihan. Ginagamit na niya sa academic, sa eskwelahan lang. Yung ginagamit na English ng mga tao, ordinarily, iba yun. Yung common English, iba yun. Yun ang talagang dating na ginagamit ng mga Amerikano sa araw-araw nilang pakikipagtala sa isa't isa. Yun ang point, ganoon din ang point in Greek. Ginamit ng Diyos, hindi yung pinakamataas na uri ng Grego na sinatawag nilang classical Greek, hindi yun ang ginamit ng Diyos. Ang ginamit yung pagkaraniwang lingwahe ng mga Grego. Kasi, hindi naman may gumagawa sa isang dissertation of thesis, hindi naman. Gumamit siya ng aklat na may mensahe sa mga ordinaryong tao. So, gagamitin niya, ikwika ng ordinaryong tao sa panahon na yun. Dito natin makikita, kung tayo po ay pinag-iisipan natin, bakit sa panahon ng mga Romano, dumating ang Panginoon? Dahil pinag-aanda ka ng Diyos, yung panahon, na nagkaroon po ng malawakang kaharian si Alexander the Great. Si Alexander the Great, hindi po sekreto sa Macedonia. Kaya lang, love na love niya yung Greek culture. So instead ng kultura niya bilang Macedonia, ay ginalat niya sa kanyang kaharian. Ay ginalat niya ay yung kultura ng mga Greko. Kaya titignan niya magpusalin ng mga templo sa Rome, hindi Roman architecture yun, ay Greek architecture yun. Yung mga columns na ginagamit, ay columns ba Greko? Galing sa mga Greko yun. Kaya titignan niya yung mga pusalin sa Rome, pusalin sa Greek, pareho lang sila. Dahil na-influence sa mga Romano, sa mga Greko. At ganoon din sa Wika. Kasi po ninyo, nangisulat po nila, nangisulat at nangyari ang Ebanghelyo, hindi siya panahon ng mga Romano. Bakit nagtataka tayo? Bakit ang New Testament? Bakit dito na-isulat sa Latin? Dito ang Wika ng mga Romano, di ba? Bakit ganoon? Kahit isme ng mga Romano, ginagamit sila yung salita Grego. Yun ang parang salita lumawak sa buong kaharian ng mga Romano. Hindi natin. Dahil naisulat ito sa isang wika, nanaunawaan ng mga tao. Kaya ang ginamit ng Diyos. Para mas maraming mga tao pwedeng makabasa ng kanyang kalooban. Ginawa niya yung pagkakanyang mga ikwahe na ginagamit ng mga tao. Ito yung naisulat po mula 52 AD, 97 AD. Ito yung kasalukuyang tipan ng Diyos mula kung ito'y nailagay hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ito yung tinatawag ng New sa dalawang lugar. Bago sa panahon. At ito yung iba sa Old Testament. Hindi sila magkapareho. In other words, kung ito yung kotse, pareho yung kotse ito, pero bagong kotse lang. Pero hindi na. Ito yung kotse, yun yung ibang modelong kotse, iba sa kotse dito. Hindi sila pareho. Yung naging siya ng bago. At yung luma, ay siya pag ito yung inalis na ng Diyos. Ating pinalit ang bagong iba. Kaya tayo, bilang mga tao, hindi tayo pwedeng pumunta sa Old Testament para hanapin natin ang paraan nagkaligtasan. Wala ito yun. Kaya inalis ng Diyos siya bilang kanyang kautusan. Hindi natin kautusan ng Old Testament. Dito sa Hebreo, chapter 7, verse 18, sahin mo natin. Sa kabilang dako, mayroong pagpapuwa ng visa
Siya lang walang utos. Sapagkat ito'y mahina at walang pakinabang. Bakit mahina at walang pakinabang? Ang Old Testament, tulad ng palagi natin pinapaliwanag, ay naisulat para sa mga dapat gawin. Maliligtas ka dahil hindi ka nagkasala. Pero ang problema, at pinatunayan ng Diyos, na ang lahat ng mga tao nagkasala. So sa isang nagkasala ng tao, ang konsel ni Moises ay mahina dahil wala siyang provisyon ng pagpapatama. Yun ang ibig sabihin, no? Hindi ibig sabihin hindi ito magandang pagkagawa. But maganda yan, dahil pagka hindi ka naman nagkasala, ay hindi po simula rin yan, hindi ka nagkaroon ng buhay, sabi ng Diyos. Sa Hebrew 13, sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na una, at ang ginawang lipas na at tumatanda ay malapit ng paglaho. So, ito yung Diyos. So, may dalawa. So, ito yung makikita natin division ng Biblia. Ang problema ng mga denominasyon, pinag-ahalo-halo nila ay dalawang tipan. Pag gusto nyo ng pagbibigay, pupunta sila sa Leviticus. Pagbigay ng ikapugan niya, hindi naman pupunta sa atin yun. Punta siya sa bansa ng Israel. Mas tubigan pa nga sa atin. Dahil hindi sinabi lang doon sa magkano yung mo. Kaya ngayon, mag-iisip ka pa kung magkano yung bibigay. Mas mayroon nyo. So, yun ang major division po ng Biblia. Yan ang Old Testament at New Testament. Meron yung division sa panahon. Tingnan po natin. Panahon na lang mag-ulat. Yun ang Genesis, isang ulat lang yan. Tapos, yun po ay pananampalataya ng mga pamilya. Ang kausap ng Diyos ay yung mga pinuno ng mga pamilya. Kaya patriarchal. Pinakay ng Diyos ang kanyang kalooban sa mga pinuno ng mga sambahayan. Na kilala ng patriarchal. Tapos yung Mosaic, galing sa salitang Moses. Ito yung kausap ni Moises. Ito po ay mula Exodus at Malachi. Merong aklat ng kautusan, may mga propeta, may mga katamalawi. Nakita natin kanina. Ito po ay pambansang reliyon. Ito yung pambansang reliyon na mga Hudyo. Ang pinaka sa atin, nagsimula sa pamagitan ng mga ngaral ng Panginoon at lalo ng Ebanghelyo, nagsimula ng pamagitan sa krus. Ito po yung panahon ng mga Kristiyan. Nagsimula sa Mateo, magtatapos sa Apocalypse. Ito yung reliyon sa lahat ng tao. Na makikita natin, ang kausap ni Moises, ito yung reliyon lamang ng Panginoon. Hindi na siya reliyon yun. Ang ibang reliyon ay dapat ang reliyon ng lahat ng mga tao. Silang pagka may kausap ng Diyos, pag may responsibilidad ka sa mundo. Kahit hindi ka alita, posesyon of righteousness. Hindi ka nagkasala, wala bilang masama. Pero hindi ka sumunod sa kanyang kautusan, nagkasala ka pa rin. Dahil hindi mo ginawa ang isang bagay na nagmabuti. Ay sa James chapter 4, verse 12, di ba? O 17, kung nagkakaroon. So, balikan po natin. Para dito tayo magtatapos na tayong panahon. Ito yung dapat natin tignan pag nag-aaral tayo sa Biblia. Ito po, dalawa. Ito po yung pag-ahanda ng Diyos. Dito sa Genesis, ang pinakamahalagang tao dito ay si Abraham. Dito po sa Genesis 12, tingnan ninyo. Ito, Genesis chapter 12, 1-3. Ito ang para lang pinakabuo ng buong Biblia. Basahin po natin. Makikita rin mo rito yung Old Testament. Makikita mo rito yung New Testament. Para ito yung plano ng Diyos. Makikita natin. Yung mga unang panahon ay paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Gracias. Ito po. Nagdidinig yung mga pahinga. Ito. Chapter 12.
Sinabi ng Panginoon kay Abraham, na naging Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong mama, at pupunta ka sa lupain tuturo ko sa iyo. Gagawin kita sa maraming bansa, yung bansang yun. Yung bansang yun, yun ang bansang Israel, di ba? Nanggaling yung Abraham. Nahin ko ni Abraham. Gagawin kita isang malaking bansa. Ikaw ay aking magpapalain. Gagawin kong dakilang ang pangalan at ikay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko, magbibigay ng pagpapala sa iyo. At susumpahin ko mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo kanya, ang lahat na magkasalupa ay pagpapalain sa iyo. Lahat na magkasalupa, pagpapalain sa iyo. So may bansa na magagaling kay Abraham. At later on, sa pamagitan ni Abraham, actually sa pamagitan ng bilid na nanggaling kay Abraham, na walay kapag ng ating Panginoon, ay magpapalay lahat ng kasalupa. Pag naintindihan mo yan, mga kapatid, hindi ka na maliligaw sa pagkakaunahan mo sa pananasunod na. Ang mga denomination, hindi na naintindihan yan. Pinag-aaluhan na rin mga Panginoon. So, ang epekto po noon, parang nagkakaroon ng paglalaban, salita ng Diyos. Hindi naman. Yan iba, ito Old Testament. Ito yung para sa isang bansa. Para sa isang bansa. Kaya kaya silang batas na patungkol sa kriminal at karapatan ng mga tao sa isang bansa. Meron kong mababasa sa Exodus, kapag kapinatay ng iyong baka, isang tao kaya ipapatay yung baka niyo. Ano ba unahin sa pananampalataya? Pero ikaw unahin sa isang bansa, di ba? Na parang kung ikaw ay nagkasala, ikaw ay marusala sa pagkasasala mo. Kaya sinabi, matas na matang ibig sa ngipin, hindi ba yan ang bansa na yan ang batas ng isang bansa? Kung anong kasalanan mo, yun din ang maging kaparusahan mo. Kung ikay pumatay, ikay papatayin. Hindi bantang din naman paunay sa Espiritu yun. Iyon ay batas ay para sa isang ayusan ng isang bansa. Ang Ebanghelyo, wala na kaunayan ito. Ito yung purely spiritual. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang kahalagahan po ng Israel, ito ang paggagalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. Yun ang kahalagahan nila. Si pinangako sa Genesis, sa binhi mo kanya, ay pagpapalay lahat ng kasalupa. Ulod na tayo sa Genesis chapter 22. Nang utusan ng Diyos, si Abraham na ngayon, sila sa Abraham. Si Abraham, naiyagin na kanyang bukto na anak kasi Isaac. Ginawa niya. Hindi siya nagatuloy. Apatid na talaga. Iyaay niya. Pero gumawa na siya ng Diyos. Kung gawin niya, kaya niya. Tapos inulit niya yung pangako. Basahin mo natin. Ito po, basahin natin. Dito sa verse 16. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili. Wala nang masigit sa Diyos. Pag sumusumpa tayo sa harap na mas makapakiran sa atin. Kaya nga, pag mayroon ng oath, ay sa batas yun, mas mataas sa iyo. O kaya gaganito ng Biblia, sasabihin mo, sasabihin mo yung katotohanan, pag katotohanan, dahil biglang kapag-arayan, di ba? Pero ang Diyos wala lang masigit sa kanya. So, sumumpa sa kanya sa sarili, ibig ka ng Panginoon. Sapagkat ginawa mo ito, at hindi mo ipinagkain sa akin ang iyong anak, ang iyong kain sa isang anak, tuloy na pagpapalain kita, at pararamin mo yung labidin, na gaya ng mapipil sa langit, at mga buhayin sa baybayin ng dagat, at pakakabit ng iyong bindi, ang pinto ang bahay ng kanyang magkaamay, at sa pamagitan ng iyong bindi, sa pamagitan ng bindi, ay pagpapalain lahat ng kasalupa, lahat ng masasalupa, sa pagkasinod mo ang hindi. Sino bindi niya? Na magpapala sa lahat ng mga bansa, yan ang ating Panginoon. Nung babalik tayo sa Galatians chapter 3, verse 16, na sinasabi ng Panginoon. Yung pininayaw kanya ay walang iba kundi na ang Panginoon. Kung tingnan yung pagkakaisya ng Biblia, ito yung dalawang panahon na ito ay paghahanda.
sa pagdating ng ating Panginoon. At katuparan ng kaligtasan niyo ay sa panahon natin ngayon. Diba, lahat ng mga tao ay pwedeng maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi posible sa Old Testament. Basahin ko lang. Sa verse 16. Nagalat. Ngayon ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang pinhi. Singular, diba? Hindi sinasabi at sa mga pinhi na tungkol sa marami, kundi sa yung tungkol sa isa, sa yung pinhi. Kasi Kristo ka. Di ba tama yun? Pag naiintindihan mo yun, naiintindihan mo ng buong Biblia. Hindi ka naman yun ito. Bakit may pagkakaibang Old Testament? Siyempre, ito yung bansang pagkagalingan ng ating Panginoon. Dahil piningatan ng Diyos, binigyan niya siyang batas na magpapaiba sa kanyang bayan, sa ibang mga bayan. Sa pagbiling pagkagalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. Dumating ang Panginoon, namatay sa krus, kaligtasan ng ibang tao. Yun ang Biblia. Wala nang ibang mga spectacular na gano'n ang iniisip ng iba. Ngayon lang kasi ito yung banal sa laman. Yun ang nitty-gritty, yung mga detalye. Kumisa lang, pinaghihirapan natin maunawa. Pero naiintindihan mo. Kung yun ang yung naiintindihan yung pagkanatak, kahulugan, wala rin yun ang Biblia. Yun ang Biblia. So kaya nga po, mahalaga na naiintindihan natin ito, basically. Kung wala sa basketball, matutong ang mag-dribble. Yung basic, para hindi maging marunong na mga lalarong ng basketball o ng sports sa ganung bagay. So, dito po tayo magtatapos at pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Para maging malinaw sa amin. Magkapagtutulungan ng maayos kahit hindi ka pag naiintindihan mo yan. Pag naiintindihan mo yan, actually, yan ang Biblia. Yan ang plano ng Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos. So, bigyan na muna natin lahat ng pampawit.